Matapos kaming maligo at tuluyang lisanin ang lugar, ay kailangang linisin ang ating mga kalat. Ngayon, palis na tayo dito sa Big Falls. Papunta na tayo sa isa pang falls. Pero may nakita kami. Yung basura, tapos plastic pa. Yung mga pumupunta dito, respetuhin naman po natin yung lugar. Huwag tayong mag-iwan yan. Ano nadatnan natin na ganong kalinis, dapat panatilihin natin malinis. Huwag tayong mag-iwan ng mga kalat kasi yan ang nakakasira sa ating kalikasan. Respetuhin natin yung lugar. Ang munisipyo mismo naglalaan ng pondo para sa maintenance ng tourism sites at nagbibigay na rin tayo ng mga lectures. Pinagsasabihan din mga tao na huwag sirain ang kalikasan. At yung mga pumupunta na mga guests, nagbibigay na rin ng orientation when they arrive here na huwag magkalat ng basura. Ayon sa aming mga tour guide na sina Ate Juicy at Ate Lydia, mula sa Big Falls hanggang sa susunod na destinasyon namin ay aabutin kami ng 15 minutong lakaran. Kung kaninang papunta kami dito sa Big Falls ay hindi pa masyadong mainit, ngayon ay medyo mainit na. Dahil sa init at layo ng nilalakad namin, napagod na ang grupo. Sabi ni ate kanina malapit na. Nakalimang malapit na kami. Wala pa rin, hindi pa rin kami nakakarating. Oo, sir. Kaya medyo pahinga tapos malapit na daw talaga. Actually, ayaw sana namin magpahinga eh. Diretso na. Si Ryan ayaw daw magpahinga eh. Wala, ayaw. Titigil sana kaya lang ganyan yung mga kasamahan eh. Pahinga daw muna. Nasa kabundukan kami pero ang daming isda oh. Ganda ng view. Matapos kaming magpahinga ay pinagpatuloy na namin ang paglalakbay. At habang patungo kami sa falls ay napansin ko ang halamang ito. Tiger grass ang tawag nila dito at ang bulaklak nito ay ginagawang walis tambo o soft broom. Meron din tayong soft broom making. Ayun po ang ating one town one product at tumutulong din po ang mga ibang agencies ng gobyerno gaya ng DOLE, siyang tumutulong sa atin para sa pag-improve ng soft broom natin. At sa ngayon, ang ginagawa po natin ay binibili ng munisipyo mga ginagawang soft brooms. Tapos ang munisipyo po ang magta-transport sa mga ginagawa nila doon sa cities, sa Lawag. Habang papalapit na kami sa falls ay parang bahay naman ang laki ng batong ito. Kailangan naming akyatin at mag-ingat pababa dito dahil madulas at delikado. Hirap, sabi natin kanina, mas madali yung daanan pero ngayon mas mahirap para. Lalaking bato eh. Parte to ng adventure. Hindi daw tayo makakalabas dito sa Adams Cove kung hindi tayo nakapunta dyan. Oo, joke lang, joke. Kailangan talagang doble ingat ang paglalakad natin dito sa tubig. Dahil kung hindi, ay ganito ang mangyayari sa atin. Tulad na lang sa nangyari kay Ryan. Sa sobrang dulas ng bato ay hindi niya ito inaasahang mangyari. Wala namang masyadong tama si Ryan, kaya okay na naman siya. After 20 minutes na paglalakad, narating din natin itong sumunod na falls. Anat Falls ang tinawag ng mga matatanda dito. Hindi na natin alam kung ano yung kwento doon. Kung napapansin nyo, may malaking troso. Dinalayan ng malakas na tubig doong bumagyo daw. Kaya medyo maganda sana pag wala yan eh. Katulad ng Big Falls, malamig din yung tubig. Tapos dito may ginagamit ni Tarzan. Kaya pwedeng maglaro. Malalim din eh. Ano? Ligo na ulit tayo. At katulad din ng Big Falls, parang mga batang naligo at naglaro ang grupo dahil sa kagandahan nito. Ayon sa tour guide namin, matagal na ang malaking trosong nakatusok sa ilalim ng falls. Inagos ito nang minsang bumagyo at hindi na natanggal. Pero okay lang dahil malaking tulong din ito sa paglalaro ng ating mga chikuting na sina Daryl, Jason,
Edison at Atoy. Sulit yung hirap sa pag-akyat dito. Sarap maglaro. Pero kailangan na nating bumaba para kumain. Yan ang nagme-make club na Dragonfly at Kuliglig. Ang ganda talagang pagmasdan ang mga kabundukan dito sa Adams. Buhay na buhay at punong-puno ng likas na yaman. Habang nasa daan kami pababa ng bundok ay nakaramdam kami ng uhaw, kaya nakiusap ang aming mga tour guide na humingi ng buko. Sagana din ang Adams ng niyog, at pag kayo ay nauhaw sa paglalakbay, maaari kayong humingi o bumili sa mga may-ari ng niyugan. Tamis, kung naubusan kayo ng tubig, pwede kayong mag-request sa madadaanan nyo. Maraming yung dito sa Adams. Dati kainin yung buko niyan. Dahil masarap ang buko, nabitin si Ryan sa pagkain nito at may balak pa atang agawan ng buko ang kaawa-awang si Atoy. Dito kami dinala para mananghalian. After an exhausting morning, ito, kakain na tayo ng tanghalian. At hindi namin inakala na may ganitong lugar dito sa taas ng bundok. Ang palaisdaang ito ay pagmamay-ari ni Eileen, na ayon sa kwento niya, malabong gumawa ng fish pan noon dito sa kanilang lugar. Dito dati siya, bundok siya. Talagang hindi siya develop. Nung nakita niya, may tubig. Tapos sabi niya, baka pwede itong maging fish pond, sabi niya ganyan. Tapos sabi ko, ay, mahirap yata kasi bundok nga ito, talagang bundok. Then, yan na first time. Tapos nung bumalik kami ulit, talagang, ayun, dinevelop na namin. Nagsisimula pa lang sila sa ganitong negosyo, kaya kailangan nila ng mahabang pagtitiyaga. Nakapag-asawa si Eileen ng dayuhan, isang Taiwanese, at masayang naninirahan dito sa Adams. Yun nga, umuwi ako after ng contract ko. After 3 months, akala ko hindi na siya susunod. Na-surprise ako kasi ang ginawa pala niya, yung broker namin, kinontak niya, tapos kinuha niya yung permanent address ko. Then, nasa airport na siya, tawag niya siya. Sabi niya, pupuntahan daw ako, mag-aasawa na raw kami. Nabigla pa ako kasi hindi ko talaga sukat akalain na susundan niya ako dito sa Pinas. Kung si Eileen ang papipiliin, mas gusto niyang manirahan sa Taiwan dahil mahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Pero kabaliktaran naman ang kagustuhan ng kanyang asawa. Mas gusto daw niya dito dahil tahimik at saka presko. Tapos kasi nga nagsawa na siya sa city lifestyle. Dahil sa city marami ang pollution or ayaw na niya yung parang maingay. Dito tahimik talaga kasi lalo na malayo kami sa mga kapitbahay. Sa ating pagbabalik, samahan niyo pa rin ako at pasyalan natin ang sinasabi nilang Lovers Peak at kilalanin natin si Manong Manuel, isa sa pinakamatanda dito sa bayan ng Adams.